Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tinapyasan ng International Monetary Fund o IMF ang growth projection nito sa Pilipinas ngayong taon. Sa panibago nitong forecast, ibinaba ng IMF sa 5.3% ang projection nito para sa gross domestic product ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2023. Mas mababa ito sa 6.2% ang forecast na ginawa ng multilateral lender noong Hulyo at mababa rin sa estimang 6 hanggang 7% goal ng pamahalaan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni IMF Mission Chief to the Philippines, Shanaka Jayanath Paris, na sa kabila ng masiglang pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya ay marami naman itong kinakaharap na global shocks. Aniya ibinaba ang GDP outlook ng Pilipinas ngayong taon mula sa naging pagbagal ng paglago sa second quarter na dulot naman ng mahinang global economy at pinahigpit na policy settings. Nabanggit din ng IMF official ang inaasahan nilang pagtaas ng inflation sa 6% ngayong taon bago ang pagbaba nito sa 3.5% sa 2024. Sa kabila ng mapaklang growth forecast ngayong taon, itinaas naman ng IMF sa 6% mula 5.5% ang projection nito para sa 2024, bunsod ng inaasahang pagpapalakas sa public spending at pina-improve na external demand para sa Philippine exports. Banta naman aniya sa outlook ang patuloy na mataas na global at domestic inflation na magpapalawig sa mahigpit na monetary policy, bigla ang global slowdown na maglalagay ng downward pressure sa mga produkto at serbisyong pang-export, pagtaas pa ng geopolitical tensions at depreciation pressures mula sa capital outflows na napapasailalim ng volatile market conditions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, may inaasahang bilyong pisong investment ang Pilipinas mula sa isang Chinese industrial bearing manufacturer. Ito ang inanunsyo ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA halos isang linggo ang nakalilipas matapos ang investment mission ng ahensya sa Beijing. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, mamumuhunan ng $150 milyong o 8.5 bilyong piso ang Chinese firm na CNU para sa pagtatayo ng 4 na ektaryang production facility nito sa bansa. Sa kabila ng kaunting detalye hinggil sa nasabing pamumuhunan, sinabi ni Panga na ang expansion ng CNU sa Pilipinas ay isa lamang sa marami pang big-ticket expansion projects ng mga Chinese firm para sa near to medium term. Hanggang nitong Mayo, aabot na sa 164 na Chinese locator companies na may dalang humigit 25.8 bilyong pisong pamumuhunan ang nakatirik sa ecozones ng PEZA. Tiwala naman ng PEZA chief na bukod sa China, marami ring pamumuhunan mula sa Taiwan at Hong Kong ang inaasahang darating sa bansa mula sa mga bunga ng isasagawa pa nitong investment missions sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasalukuyang pinag-aaralan ng American Broiler Breeder Company na Aviagen Incorporated ang pagpapalawig ng operasyon nito sa Pilipinas. Ito ang ibinalita ni Aviagen Asia Pacific Business Manager Rafael Monleon sa isinagawang pulong balitaan sa US Embassy sa Maynila kamakailan. Ayon kay Monleon, salik sa plano expansion ang kakulangan sa supply ng kanilang mga produkto sa gitna ng gumagandang demand mula sa kanilang mga customers sa Pilipinas. Sa pamamagitan aniya ng pinalawig na operasyon sa Pinas, maa-address nito ang gap sa supply sa local market. Sa kabila ng plano, sinabi ni Monleon na wala pang timeline ang kumpanya sa expansion nito sa Pilipinas lalo't nasa feasibility study pa nila ito. Ang Aviagen ay isa sa 10 US agricultural
or agriculture technology companies na nasa bansa para sa kanilang 7 araw na trade missions. Ayon sa Senior Counselor ng US Embassy na si Paul Taylor, layo ng trade mission sa Maynila at sa Davao na tulungan ang US private sector na makakontribute sa economic activity sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.